ang sakit niya? Tatay niya ako! Sir, nabaril po. May lalaki. Mukhang si Enzo yung target niya. Pero nandun yung kuya ko. Ano nga pala ang pangalan ng kapatid? Sa live report sa pag-raid ng NLEA sa hideout nila Mr. Diaz ay pinamumunan ito ni Johnny kung saan namatay ang anak ni Mr. Diaz. Nakumpirma na leader din si Mr. Diaz sa scamming, maging ang kanyang anak at sa ginawang raid ay ginagamit ang warehouse bilang scam house kung saan kumpleto sila sa peking ID, passport na iisa ang mukha pero iba't iba ang pangalan at mga SIM cards at iba pang gamit sa pang-i-scam. Iniimbestigahan din ang sitwasyon na lumalabas din ang koneksyon ng mga Diaz na sangkot mismo ito sa pagdukot kay King na mismong apo ni Mike Trinidad na isang scammer at saktong nanonood din sila Aling Lolita at Samuel. Binalita ng reporter na hindi ba matukoy ng pulis ang dahilan ng kidnapping at nakatakas si Emerson Diaz kaya tinutugos ng mga otoridad at pinapamunuan pa rin ni Johnny na siya din ang nagligtas sa anak ni Samuel at patuloy ang investigasyon sa lawak ng operasyon ng sindikato at sa iba pang posibleng kasabwat. Sa interview ni Johnny ay pinasigurado niya hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli si Mr. Emerson Diaz na mastermind at may idea na din siya sa masangkot pero hindi muna niya sasabihin sa kanila. Sabay na nawagan pa siya sa lahat ng dawit sa grupo ni Diaz nang akala niya ay kagrupo ni Samuel si Mr. Diaz. Naiinis na sinabi ni Aling Lolita na nagpapasalamat siya kay Johnny dahil niligtas niya si King pero masyado siyang papogi na agad namang sinaad ni Samuel na maling tao ang hinahabol niya. Naghinala si Samuel na sila Roldan mismo ang nagpabagsak kay Diaz dahil threat sila sa grupo nila kaya nila pinarid para hindi sila makasagabal anuman ang kanilang plano. Tumawag naman si Diego kay Roldan para makibalita na agad namang pinagmayabang ni Roldan na naayos na niya si Diaz at nagawa na niya ng paraan kaya agad sinabihan ni Diego na yun ang gusto niya at yun yung Roldan Rivera na kilala niya, magaling, maabilidad at matalino na sa mga darating na araw ay gusto niyang laging ganun ang balitang ibibigay niya sa kanya para makabawi siya sa sunod-sunod niyang kapalpakan. Pinuri naman ni Jacob ang kuya niya dahil ang galing ng pagpapapulbos niya kila Diaz na agad namang sinabihan ni Roldan na sinabi na niya na hindi ganung klaseng tao ang pinoproblema nila. Nakangiting sinaad ni Jacob na nauto niya si Johnny para dispatsahin sila na ang lupit niya at pinagsabihan naman ni Roldan ang kapatid niya na yung mga taong nasa paligid niya ay parang mga chess pieces na dapat alam niya kung kailan niya sila pagagalawin at gusto niyang bumilib sa kanya si Diego na hindi puro kamay bakal ang gagamitin niya na katulad ng ginawa nila na ginamit ang kanilang utak. Tinawagan naman ni Samuel si Paeng para tanungin kung napanood niya yung balita tungkol sa grupo ni Mr. Diaz na agad tinanong ni Paeng kung kila Roldan yung warehouse. Pinaliwanag naman ni Samuel na parang hindi pero sa tingin niya ay sila Roldan ang may kapakanan dahil nag-eliminate sila ng mga grupong hindi nila makontrol. Giniit ni Paeng na ayaw nila Roldan na umusad ang mga kalaban nila. Sabay tinanong niya kung sa tingin ba ni Samuel ay kasabwat nila Roldan si Johnny na agad namang sinabihan ni Samuel na parang hindi dahil kilala niya yung pulis na maangas, masamang ugali at pasikat pero tingin niya ay hindi korap at ginagamit ni Roldan yung pagiging pasikat niya para tirahin yung mga kalaban nila. Pinaalalahanan naman ni Paeng ang kaibigan niya na matatalino ang mga kalaban niya kaya agad sinabihan ni Samuel na kailangang maging mas matalino siya kesa sa kanila dahil yun lang ang paraan para mapagbagsak niya sila. Nang sunduin naman ni Samuel si Arisa pagkatapos ng trabaho niya ay agad nagpasalamat kay Enzo dahil sa pagtulong niya sa kapatid niya at sa pamilya nila. Agad namang sinabihan ni Enzo na wala yun sa kanya at ganun talaga kapag magkaibigan kaya tinanong ni Samuel kung magkaibigan lang talaga sila kaya pangiting sinabihan ni Enzo na mahilig din pala si Samuel sa issue. Diretsahang sinabihan ni Samuel na kung anuman sila ay sana mabutang intensyon ni Enzo sa kapatid niya na agad namang tumango ang binata. Nagpaalam naman si Arisa na balikan niya yung cellphone niya dahil naiwan niya ito sa kondo na agad namang inabot ni Enzo yung susi kaya pinaalala ni Arisa na may binigay na siyang susi sa kanya kaya biniro ni Samuel na magkaibigan lang talaga sila. Wala silang kaalam-alam na nasa area nila yung tauhan ni Mr. Diaz na inutusan niyang papatay kay Enzo dahil sa pagkamatay ng kanyang anak.
Tinawag ng tao niya na may kasama ang binata pero galit na sinabihan ni Diaz na wala siyang pakialam na ang mahalaga ay mapatay na niya si Enzo. Agad lumapit yung lalaki, sabay binaril niya ang binata kaya humando sa ito na agad tumalikod para umalis pero nagsalita pa si Enzo kaya binalikan niya na babarilin pa sana niya ang binata dahil kailangan niyang mamatay pero agad inagaw ni Samuel yung baril nang saktong dumating si Arisa kaya sumigaw ito na agad sinabihan ng kuya niya na tumakbo na pero agad niyang nilapitan si Enzo. Dahil sa agawan nila ng baril ay si Samuel ang natamaan ng makalabit ng lalaki kaya mas lalong natakot si Arisa nang saktong dumating naman yung mga security kaya agad silang tumawag ng rescue. Agad silang dinala sa ospital pero critical ang dalawa dahil pareho silang may tama. Habang may meeting naman si Roldan ay pinuntahan ni Jacob para ipaalam na nabaril si Samuel at critical ito kaya pinalabas nila yung mga kamiting nila. Galit na tinanong ni Roldan kung ano ang nangyari dahil hindi pwedeng mamatay si Samuel na kapag nangyari yun ay lahat ng perang pinaghirapan nila ay mawawala. Balisang-balisa naman sila Aling Lolita habang nasa labas ng operating room na agad namang tinawagan ni Mael si Paeng na nag-aalala na sila lalo't inooperahan pa si Samuel at iyak na si King na agad niyang sinabihan ng kaibigan niya na pumunta na siya agad doon. Giniit naman ni Boying na sana maging okay si Samuel at nakakalungkot isipin dahil kakakidnap lang ni King tapos gano'n na naman ang mangyayari sa kanya. Balisang tinanong naman ni Mael kay Arisa kung ano ang nangyari kaya umiiyak na sinalaysay ng dalaga na hindi din niya alam dahil iniwan lang niya sila tapos pagbalik niya ay nabaril na si Enzo at nakikipag-agawan na ng baril si Samuel na isang lalaki ang gumawa sa kanila. Sabay lumapit kay Aling Lolita at humahagulgol at humingi ng tawad dahil kung hindi sana siya nagpasundo kay Samuel at kung alam lang sana na mangyayari yun na laging napapasama ang nangyayari sa kanila kung kasama siya dahil noong nakidnap si King ay siya na naman ang kasama, sumunod naman na nabaril ang kuya niya. Umiiyak namang sinabihan ni Aling Lolita na hindi siya ang may kasalanan kundi yung mga kriminal na tao ang kumuha kay King noon at ang bumaril sa kuya niya na wag niyang sisihin ang sarili niya at pinalaki niyang palaban si Samuel kaya malalagpasan niya yun at pagkatapos ng lahat ay uuwi silang lahat sa kanilang bahay. Agad namang pumunta sila Roldan sa hospital na agad niyang binilin si Jacob na alamin nila kung ano ang nangyari kay Samuel at wala siyang pakialam kung gagastos sila ng malaki dahil mas malaki ang mawawala sa kanila kapag namatay si Samuel. Naiwan si Roldan sa may nurse station at doon siya tumambay. Habang niliwanag naman ni Mael na kung niligtas ni Samuel si Enzo ay anong pakay sa bumaril sa binata na agad sinabihan ni Boying na baka hold-upper dahil delikado na ang mga panahon na sakto namang nilabas na si Enzo sa OR kaya agad lumapit sila Arisa. Tinanong ng dalaga kung kumusta na ang binata na agad namang pinasigurado ng doktor na magiging okay na si Enzo pero dadalhin pa nila sa recovery room para sa monitoring. Tinanong ni Aling Lolita kung nasaan ang pamilya ni Enzo. Hindi naman ito masagot ng dalaga kaya sinabihan niya si Arisa na puntahan na niya si Enzo at tignan niya kung papaano niya makokontak ang mga magulang niya na kung magising man ito ay malalaman niya kung sino ang tatay niya kaya agad namang sumunod ang dalaga at binili niyang balitaan nila tungkol kay Samuel. Sinabihan ni Aling Lolita na kuya ang itawag niya kay Samuel dahil mas nakakatanda siya sa kanya na agad namang sumunod ang dalaga. Tinawagan naman ni Diego si Roldan na galit dahil sa nangyari kay Samuel dahil baka mawala pa sa kanila yung pera. Nangako si Roldan na hindi nila hayaang mangyari yun at gumagalaw na si Jacob at hindi sila papayag na hindi mabuhay si Samuel kaya minura ni Diego dahil yung taong sana'y pinatay na nila noon ay desperado na sila para mabuhay dahil nautakan sila. Sakto namang dumaan ang mga nurse sa harap ni Roldan kaya nakilala niya ang anak niya na natakot ito habang sumunod naman si Arisa. Pilit niyang kinakausap ang anak niya kaya galit niyang tinanong sa mga nurse kung ano ang nangyari at kung anong sakit niya pero hindi pinapansin. Kaya galit na sinabihan ni Roldan na siya ang ama ng binata kaya napahinto naman si Arisa. Ipapaliwanag ni Arisa kay Roldan na may isang lalaking bumaril kay Enzo at niligtas siya ng kuya niya at hindi naman inaasahan ni Roldan na sinakripisyo ni Samuel ang buhay niya para kay Enzo.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advanced episode. Marami pong salamat.